Network Entertainment. Gwapo siya, di ba? Matangkad, maganda katawan. Yung mga girls, inuutangan niya. Pa 500, 500, pa 300, 300. Minsan, 100. Ganun. So, inuutangan niya. Dumating yung time na nalaman ng mga girls. Lahat sila inutangan. Lahat sila inutangan. Alam mo, gaganda pa naman ng mga girls, ha? Oo. Lahat sila inutangan. Nag-usap-usap na sila. Oo. Ayun. So, from then on, hindi na nila pinautang si Kim. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar De Los Reyes, CRSP. She's my co-host. So, Zar, kumusta ka naman? Hello. Okay naman. Busy lang talaga tayo Oo. this week. Actually, the past weeks, we've been very busy. Okay. Totoo naman yan. It's a good thing though. It's a good kind of busy. It's a good kind of problem to have. Eto baka mamaya nagtatanong kayo, ba't di kayo nagpapalit ng damit? Because we record many episodes in one schedule. Halimbawa, recording day natin ngayon, Friday, we record as many episodes na kaya namin para hindi na namin pinoproblema yung, wala tayong episode sa Monday, wala tayong episode sa Thursday. Ganyan. Pero malay mo, it's a problem for people. Nagsasawa na kami na pare-pareho Hindi suot naman. nyo. Kasi nakikinig naman kayo sa Spotify. If it's a problem, sabihin niyo lang sa amin, magpapalit kami ng damit. Tapos kulay itim pa rin. Or magpapalit lang tayo. Magka-size tayo, Stanley eh. Talaga? Oo, kasi nga, no? tumaba ako eh. Okay. So, before we give advice to our mga immortal or yung letter sender natin, please subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. We have social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok. Yung YouTube naman, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel tayo. Okay? Makikita nyo yung mga past episodes doon. Actually, hindi ko masyado nababasa yung mga comments. Ganun. Kahit sa Spotify, hindi ko masyado nababasa. Pero, babasahin ko na po para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sa sobrang kabisihan namin, hindi namin nakikita lahat ng mga komento ngayon. Siguro, yung last week, hindi ko nakita. Subscribe to Suplado Motors sa social media. Kompleto yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. We'll be borrowing cars, nire-review namin, dinadrive namin yan, dinadala namin kung saan-saan, di ba? Paano mag-drive? Yan ako, i-show us naman, Stanley. Paano mag-ano ng wheel? Paano ka mag-drive? Pati yun papakita. Bakit? Wala. Anyway. Sayaw yun eh. Okay. Di ba yung pinapasayaw ko sa'yo? So, guys, ito babasahin ko yung mga comments ng mga immortal na nasa Spotify natin in a few minutes. Pero yung personal social media accounts namin, Stanley Chi, kompleto sa social media. Tapos Zar De Los Reyes. It's Zar De Los Reyes 1 on LinkedIn. Ayun. So, meron tayong Dear Underpaid. At may nagbibigay ng mga sulat sa atin. Nagtatanong, ano gagawin. Diba? May format naman tayo for that. No? All you have to do is message us online. Eto na. Dear Underpaid, ako si Bangko ng Bayan. May office mate ako na halos buwan-buwan nangungutang. Nung una, 500 pesos lang. Tapos naging 1,000. Ngayon, minsan 3,000 na. Ang problema, mahirap siyang singilin. Kapag payday, ang sasabihin niya, baka pwedeng sa susunod na sweldo na lang or sa next cut-off na lang. Cut-off, no? So, mabait naman ako pero parang nagiging microfinance company na ako sa opisina. Paano ba tumanggi sa mga nangungutang na office mate nang hindi nagiging masama ang tingin nila sa'yo? From Bangko ng Bayan. Zar, anong mapapayo mo sa ating letter sender na siya na ang naging Bangko ng Bayan? Anong term niya?
Micro. Finance. Ah, Company. okay. Yeah. Magkano pinapautang? Dati 500 hanggang sa naging 1,000, 3,000, o yun, naging 3,000 na raw. Talaga. Oo. So, Alam mo yun. dati, meron sa office, gwapo yung guy trainer siya. Siguro mga 2007 to. Gwapo yung guy, trainer siya. Dahil hindi ko na alam kung nasan siya, ang pangalan niya Kim. Yung pangalan si Kim. Nautangan ka ba? Ay, hindi. Oo. Hindi ako mautangan. Pero ganito, gwapo siya, di ba? Matangkad, maganda katawan. Yung mga girls, inuutangan niya. Pa 500, pa 300, minsan 100. Ganun. So, inuutangan niya. May particular girl, nagpapautang talaga siya. Kasi type niya. Maganda naman yung girl. Alam mo yung tipong ganda na hindi mo na kailangan bayaran magpautang ng lalaki. Ganon. Pero kasi itong si Kim, bolero rin kasi. Pinapaasa niya yung girl. Oo, pinapaasa niya. At saka I'm sure hindi lang naman yung girl na yun pinapaasa niya. At saka si Kim may kotse. So syempre, nung time na yon, kung nasa mid-20s ka or early 20s, yung mga tipo ni Kim, gwapo, matangkad, may kotse, nangungutang nga lang ng paisa, 100, 200, 300, 500. Siguro matitiis mo, 'di ba? I mean, sila. Oo. Ako kasi nung time na yun. Hindi ka callboy yan. Namamakla, mga ganon. No? Pero yun nga, dumating yung time na nalaman ng mga girls. Lahat sila inutangan. Lahat sila inutangan. Alam mo, gaganda pa naman ng mga girls ha. Oo. Lahat sila inutangan, nag-usap-usap na sila. Oo. Ayun, so from then on, hindi na nila pinautang si Kim. Parang ano yan no? Parang lahat niligawan mo. Oo, kaya lang may nangungutang. Parang problema Tapos yan. sasabihin niya, Major red flag. Sasabihin ni Kim, nakalimutan ko yung ATM ko eh. Tapos mangungutang siya 100. Hindi mo naman iisipin na yung ganong lalaki mangungutang. Pero nangutang siya sa akin, hindi ko lang pinahiram. Ayun. Kano inuutang sa'yo? 100 lang. 100 lang naman. Nagkasagin 300, 500. Oo. Eto 500 na tapos lumevel up. 1,000 tapos naging 3,000 na. Sumasama na yung girl sa kanya. So hindi natin alam kung 500 lang yun. Eto, paano tatanggi sa mga utangerong office mate na hindi ka nagmumukhang masama? Di sabihin mo meron kang mga bills na nabayaran. Yung mga nakikita ko recently, sinasabi nila may utang pa sila sa credit card, so kailangan nila bayaran yun. Wala silang budget. Yun yung mga sinasabi nila. Okay. So, Bangko ng Bayan, maraming salamat sa binigay mo sa aming sulat or yung question mo sa amin. Normal na may mga kaopisina kang ganyan. Mga nangungutang, pero kung hindi ka nagpapautang, hindi ka na lalapitan. Una-una, bakit ikaw ang nilapitan? Siguro mukha kang mayaman. Pangalawa, siguro kung ano binibili mo, pinopost mo online or nakikita nila. Although, which is karapatan niya yun. Although, wala naman silang dapat pakialam kung ano yung mga binibili mo, kung ano yung mga pinopost mo. Pero sana, pagka, huwag ka na magulat na kung bakit ka nilalapitan. Ngayon, siguro nakita nila bago sapatos mo, wala kang pamilya, single, or wala kang masyadong pinagkakagastusan. Kaya ikaw yung napagdiskitahan ng mga kaopisina mo. Ang gagawin mo ngayon, pag inutangan ka, sabihin mo, pasensya na, I have bills to pay, may mga budget din akong pinaglalaanan, short din ako. Ganun lang, maintindihan nila yon. Iwasan mong nagpo-post ng yung mga kung ano-ano, kahit na sabihin natin, karapatan mo yan, wala man dapat silang pakialam. Kaya lang, parang nagiging sanhi ng inggit or yung parang iniisip na, mukhang maraming pera to, mukhang mayaman, ganyan. I have to disagree with that. Baka pwedeng utangan. Medyo iwasan mo lang. Yun lang ang masasabi ko. Sana kasi pag nakikita nila yan, alam mo na sa opisina may mga chismis, di ba? Para lang maiwasan, para lang walang gulo. Ngayon, yung pagtanggi, wala namang masama doon. Tumanggi ka lang. Ako, may umuutang sa akin. Nag-message sa Facebook.
Sabi ko, pasensya na kasi short din ako eh. Oo. Meron din akong budget na pinaglalaanan. Kahit naman marami akong pinopost na kung ano-ano. Oo. Diba? It's yung naglakas loob sila na mag-message sa'yo, mangutang, inalis na nila yung pride nila. Oo. Para sabihin yun. Ngayon, sa mga taong mahirap singilin, makonsensya naman kayo, magbayad kayo ng utang. Nakakahiya yung kasi nung time na kailangan mo, pinahiram kayo ng extra ng ng kaopisina ninyo, di ba? Halimbawa, si Bangko ng Bayan, pinautang yung kaopisina niya. Ngayon, kung sisingilin kayo, pag sinabing, uy, end of the month or sa sweldo, siguro doon yun babayad kayo talaga. Hindi yung parang tatakasan ninyo na parang walang nangyari. Di ba? May mga iba dyan, eto, nakwento ko na ata. May nangutang sa akin. 2,000 pesos. Noon pa. Kapatid ng kaibigan ko. Oo, anong nangyari? Di pinirap ko. Nung sinisingil ko, tinataguan na ako. Talaga? Oo. Ang tinawagan ko, yung kapatid. Oo, anong nangyari? Uy, alam mo, hinarap kasi sa akin si ganito yung kapatid mo. Kailangan ko na kasi. Nahiya yung kapatid. Biniyaran ako. Pero, in-unfriend na ako nung kaibigan kong yun. Okay. Na sa akin, sana, hindi nasira yung pagkakaibigan. Tama. Dahil naningil lang ako na totoo namang nangutang sa akin at tinaguan ako nung kapatid. Wala, ganun talaga. Siguro, nung tinanong siya, dininay o Pero, totoong nangutang at totoong tinaguan ako. Integrity-wise, hindi ka walan na in-unfriend ka. Ako, nanghinayang ako kasi ang kaibigan ko naman talaga yung kaibigan ko, hindi yung kapatid niya. So, ayun. Hanggang sa ngayon, hindi ko na siya nakausap. And that was early 2000 na nangyari. Ngayon, may mga tao talaga mahirap singilin eh. Yeah. Marami mga iba tao. pa nga, nahihiyang maningil. Oo, diba? totoo yun. Magpahiram ka ng 500, 300 sa mga taong talagang nangangailangan. Hindi yung parang nagpautang ka tapos magugulat ka the next day may bagong sapatos. Diba? Hindi magandang pahiramin. Pag talagang nangangailangan. Pero, eto for me lang, Zara. Kaya rin nagpahiram ka ng 200. Huwag mo nang isiping babalik pa sa iyo yun. Ako, totoo yun. Pag nagpautang ka, huwag mo nang parang isipin mo na lang, pag nangutang ka, naglabas ka ng pera, binigay mo na yun. Parang small amount lang, 200, 300, walang problema. Pero kung malaking halaga, iba usapan nun, di ba? Oo, tama yun. Oo, yun. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Siguro yun nga, tama ka doon na assess mo muna yung situation na nangungutang sa'yo because some people really need the money and they're not able to pay. For example, may cancer yung kamag-anak, yung mother, yung anak, or siya, di ba? Parang pag tangutang yun, asahan mo na pwedeng hindi ka mabayaran or matagal magbayad. At saka, kaya mo ba yun? I mean, mangutang kaya nga, di ba? Diba? Kaya mo ba yun maningil? Pag nanghiram ka, parang inalis mo na yung pride mo. Di ba? So, assess mo muna yung situation nila. Kasi dun mo ma-figure out na, okay, parang hindi ko nasisingilin to. Bibigay ko na lang. Parang tulong mo na lang yun. So, assess mo muna. Pero kunyari, minsan, tumulong ka. 200, hindi mo na siningil, di ba? Singil, Every week, mangutang. mabalik na. May ganun talaga. Diba?
Minsan, ako naiintindihan ko yon, may mga ganun talaga. Kasi siguro hindi sila makahanap ng trabaho or talagang hirap sila sa buhay, wala na silang ibang choice. Pero it's your discretion naman kung tatanggi ka or hindi. Kaya lang, yun nga, assess mo muna yung situation nila. If you're willing to give and if you're willing to give regularly in a way, then go for it, diba? Importante ma-assess mo rin. Kasi dun mo ma-figure out kung ano to, short-term tulong ba to in a way or pang utang to or long-term to. Kasi from there, maintindihan mo kung bakit ganun yung behavior nila. And then, kapag mababaw lang naman yung reason or yung mga reason siguro, hindi mo mababaw. Pero kung tuition ng anak, kailangan nila for tuition. Tapos hindi ka binayaran, huwag mo na pautangin. Kasi wala naman silang wala namang sakit, wala namang, 'di ba? May yung situation nila hindi naman ganoon kahirap. Minsan they're taking advantage na rin kasi yung mga ibang tao, yung gusto lang nila makaisa dun sa kapwa nila. So kung ganoon, wag mo na lang wag mo na lang pautangin. Katulad ni Kim, 'di ba? Si Kim, yung mga ganoon, si Kim, yung kaopisina mong pogi na nangungutang. Huwag mo na pautangin yung mga Kims of the world. Saka nakikita nyo yung lifestyle ng tao eh. Oo. Makikita nyo yung mga online. Kung na sila nga, nakikita nila yung mga pinopost mo. May bago kang bag, may bago kang sapatos. Pinaghirapan mo kasi yon. And it's your karapatan mo naman. It's your right to post those. Sa situation lang kasi ni Bangko ng Bayan, pinag-iingat ko siya mag-post ng kung ano-ano kasi nga, inuutangan na siya ng buong Pabayaan mo siya mag-post ng kung ano-ano. Karapatan mo rin naman ng tumanggi. Post whatever you want to post. Kahit gusto mo mag-post ng not to brag but to inspire. Diba? Nakakainis naman yun yung mga gano'n. #bless. Medyo nakakainis naman yun. Not to brag but to inspire. Ano paano yun? Di ako na-inspire. Ano kaya? Not to inspire but just to brag. Di ba? Pwede yun, parang nakakainis. Sabihin na lang natin yung totoo. Marami nun sa freelancing eh. Yung magpo-post sila, syempre nasa freelancing world ako, nakikita ko. Minsan nakikita ko pa sa LinkedIn, di ba? Pero madalas sa Facebook, not to brag, but to inspire. Baliktarin nyo. Not to inspire, but to brag. Ganito na lang. Bakit hindi mo na lang sabihin na you want to inspire? Huwag ka na maging huwag mo na sabihin not to brag. Di ba? I want to inspire people. Nakabili ako ng 2 kotse at saka mga lupa, mga farm. Okay, yung parang pupwesto ka sa likod ng kotse. Tapos parang matagal ko ng pangarap to. Ngayon nakuha ko na, bago na sapatos ko. Pero nasa likuran mo kotse. Yung parang mga asar ka lang. Di ba? Okay, nagigets ko. Although nagigets ko kasi ikaw naman, kung galing ka naman talaga sa, kunwari, kung galing ka talaga sa hirap, tapos nakabili ka ng yung sapatos, hindi ba success na yun for you? So nagigets ko yun. Yung mga nagsasabi ng not to brag but to inspire, nagigets ko rin na yun rin naman, for other people nakikita nila yun sa ibang tao, akala nila okay lang yun. Naalala mo yung guest natin dati sa Freelancer series? Huwag ka nag-name names. Oo nga. Yung naalala mo? Yung presyo ng pinamili niya ng mga baby pero products. kasi, yun nga. Yung resibo pinoster sa dami ng away sa kanya, di ba? Oo, ang dami ng away sa kanya. Pero naiintindihan ko kung bakit niya pinost yun. He was really proud of, that's an achievement for him. So, pero hindi naman niya sinabi ng not to brag but to inspire, di ba? Kaya lang pinost yung resibo. Kaya lang, syempre, lesson for him rin naman. Bata pa naman siya eh. So, inasar ko nga siya, sabi niya, pinost niya yung resibo. Gago ka pala eh. Ay, ang laki nakita ko yun eh. May message ko sana siya noon. Uy, itago mo na lang. Malaki nga yung nagastos niya eh. Sa mga baby stuff niya, mga 70,000. Ako, sana all. Siya. Sana all. Ganun, inaaway siya. Pinost niya sa Homebodies. Ayun, inaaway siya ng mga tao. So marami Post whatever you want. Ikaw, ako basta post whatever you want. Post whatever you want. Ako, ingat lang sa mga opisina mo. Pero may mga kilala ako na hindi talaga nagpo-post. Yung sinasuggest mo,
hindi talaga nagpo-post kasi inuutangan ng kamag-anak. Ay, gano'n. Yun nga yung ano eh. Yung nga yung, so ngayon, hindi na kaya nga sila pinag-iingat nagpo-post. kayo eh. So siguro depende kung anong crowd yung nasa social media mo. Because at least sa social media, yung mga friends ko sa Facebook, pag nag-post naman ako ng ganon, hindi naman sila mangungutang sa akin. So kung meron siguro siyang kamag-anak na nangungutang palagi or sinasabi, uy, mayabang ka na, ganyan-ganyan. Siguro i-unfriend mo na lang yun. Meron nga akong nung time na, nung pandemic, hindi ko ka-close to dati kong opisina. Tinatawagan ako. Tapos? Sa messenger, hindi ko sinagot. Kasi una-una, hindi kami close. Pangalawa, kinukupal niya ako dati nung magka-opisina kami. Tapos nag-message, nangungutang. Sabi ko, bro, pasensya na. Wala rin kasi akong extra ngayon eh. Tapos nag-ano siya na, alam mo na yung parang try to save face na he just wants to provide for his family, mga gano'n. Ewan, hindi ko na pinansin. Pero sa akin, una, hindi tayo close, tas uutangan mo ako, hayop ka. Oo. Kasi naaway ka pa dati. Kupal ka dati, tapos yun, ano ka. Anyway. So yun nga, siguro yung tukol sa sinasabi ni Stanley sa pagpo-post, depende siguro dun sa mga type of friends you have on Facebook or any social media platform. If you feel na they're the type na pag may nakitang mga bagong stuff, ayan, mangungutang sila, ang suggestion ko na lang dyan is i-unfriend mo na lang. Or diba? Unfriend mo na lang. Kasi bakit? Karapatan ko naman mag-post ng mga not to brag but to inspire. At karapatan mo rin mag-unfriend ng kapwa. Oo, pwede ka mag-unfriend ng mga kamag-anak. So, pero yung iba, para lang walang conflict sa mga kamag-anak, i-private mo yung profile. Pwedeng kunwari sa stories, 'di ba? Pwede mo i-limit eh. 'Di ba? Yung nakakita. Pwede mo gawin 'yon. Sorry na lang na medyo mahirap kasi medyo complicated, 'di ba? Ako nga, yung tita ko blinak ako eh. Ba't ka bidlak? Kasi ganito 'yun. Meron siyang parang artist, meron siyang friend. Tapos yung friend na 'yon, artista yung anak. Starting pa lang yung anak niya noon. So yung tita ko, sabi niya, pero hindi to correlated sa utang Sabi ng tita ko, i-add ko daw, i-like ko daw yung page ng artista na to. So ako naman, late ako nagigising, di ba? Hindi ko nilike yung page kagad. Parang nung time na yun, may kita mo na nabasa na yung message mo. So pagising ko, siguro may mga 100, 200 messages. Tapos galit na hindi ko finalo ni like yung page ng artista na yon, na si Bella Padilla. So ay, pamangkin niya o ano? Friend niya, nanay. Okay. So sorry, pero gusto ko si Bella Padilla. Like, gusto ko siya now. Ang ayaw mo lang sa tita mo. I mean, 2000 something yun. I mean, hindi ko naman kilala si Bella Padilla. Nung time na yon. At saka, kakagising ko lang. Hindi ko naman nakita ko yung message niya. Alam nga namang bago ako matulog. O sige, ilalike ko yung page ni Bella Padilla, di ba? So, yun. Ayun. So, nananawagan kami. Pero Bella Padilla. Nananawagan kami kay Bella Padilla, sana mag-guest ka rito sa Underpaid para pag-usapan natin to. Hindi, wag na. Baka kilala tita ko eh. Kaibigan ng nanay mo. Ayan, baka diba? baka magalit na naman tita ko sa akin. Wala, hindi, friend ka nga eh. Block na. Binlock ka nga eh. Ba't magagalit pa sa iyo yun, di ba? Okay lang. Basahin natin yung mga comments ng ating mga listeners sa Spotify tulad ni Lance Leland Canlas. Sabi niya, nakakamiss si Jasper Manalang at Jeff Nunez. Sana masama niyo ulit sila sa recording. Also, Zar, pakibring up ulit si Mr. Tan kay Stanley, lalo na pag-usapang office politics or bad bosses. Si Mr. Tan na naman. Sige, Leland. Hindi, pinakita ko sa iyo yan, Stanley, di ba? Si Leland. Kasi nag-like siya dun sa mga stories ko. Si Yongko, sabi niya, tawang-tawa ako sa Anjanette Abayari. Hindi mabitawan. Yung kay Nels. Si Nels, oo. Ito naman, sabi ni Eds, Feb 3 ang anniversary ng Underpaid. Oo nga. Sabi niya. And then si Hans, sabi niya, wait, iba pala to. Sabi ni Joselito, nagsabay yung ads at recording sa May 18-13. Ito sa episode ng, episode 2?
Yung kay Gabgo. Episode 674. So nananawagan tayo kay Gab sa ating pod producer. Tapos ito. Sabi naman ni Caballero, John, we are family pero kapag nakatalikod ka na, sisiraan ka na. This month, grabe ginawa nila sa akin para lang masiraan ako sa trabaho. Nagtatrabaho lang naman ako. Ginagawa ko pero nagkaroon pa rin ng issues. At yun. Stan, Team Ninong Rai, i-guess nyo please, sabi ni Paulo. Actually, meron kaming video sa Suplado Motor, si Ninong Rai. Diba? So, ayan. Sa mga immortal, maraming salamat. Just message us on social media and sa Spotify. Babasahin po namin lahat ng mga comments inyo at bibigyan namin kayo ng payo. So, there you have it. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stan Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.